Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Kagalang-galang proseso Alcala, kala ko pa naman magtatalumpati ka, nasa Quezon tayo. Secretary Babe Singson, Secretary Junabaya, Congressman Kulit Alcala, Mayor Ramon Presa, Governor J.J. Suarez, si Mama Leta, nice to see you again, Vice Governor Sam Nantes, Attorney Edmond Reyes, Mr. Ramonang, Mr. Shadik Wahono, members of the House present, local government officials of Quezon Southern Tagalog present, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po muli. Marahil narinig niyo ang kumalat na iba't ibang bersyon ng chismis nung hating gabi ng Biyernes patawid ng Sabado. Ang sabi po, nag-collapse daw ako sa Malacanang na may malubharaw akong karamdaman habang ang iba naman ay nagsasabing nasa ICU na ako. Na makita nila ako nung Sabado, ng gabi na wala namang problema sa kalusugan, may panibagong chismis na namang lumalabas. Kami raw ang nagpakalat ng katang-isip na ito para lang makakuha ng simpatya sa publiko. Sa mga naniniwala nga po dito, may paalala po sa atin ng nakakatanda. Wala tayong napapala sa chismis. Talaga naman pong para sa mga porsigido nating kritiko, tila sala sa init, sala sa lamig ang aming sitwasyon. Pagtitiwalaan po ba natin ang mga katunggali natin sa tuwid na daan, gayong umaabot na sa sukdulan at walang pakundangan ang pagnanais silang magdulot ng agam-agam at kaguluhan, pati sa pag-iisip ng publiko. Sila po ang gumagawa ng chismis na wala namang katuturan o basehan upang isulong ang sariling agenda. Sila rin po ang mga nagnanais na makuha ang kapangyarihan at makinabang muli sa baluktot na kalakaran. Kung maniniwala tayo sa pinapakalat nilang chismis, talagang lalabas po na wala tayong ginagawa at mababaliwala lang ang lahat ng ating nagawa simula nang tayo ay manungkulan. Pero sinasabi ko po sa inyo, ngayon ang totoo. Kaya na lagi ko sinasabi, kapag kaharap ko ang ating boss, yan po ay obligasyon. At lagi rin po ay natutunayan sa gawa. At ito nga po ang totoo. Totoo po na sa mahigit 4.5 taon ng ating pamamahala, malayo na ang ating narating. Totoo po na pinanagot natin ang mga tiwali na numbalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno, pati na rin ng mga namumuhunan at mula sa ibang bansa. Sa kakayahan nating, siyempre umasenso, totoo po na umangat na ang ating ekonomiya na nagbigay sa atin ng ibayong kakayahan upang maghatid na agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Totoo na nabura na natin ang ipinamana sa ating backlog sa silid-aralan, upuan at textbooks. Totoo po na mahigit 4 na milyon na ang kabahayang benepisyaryo ng ating Pantawid Pamilya Pilipino program. Nito nga pong Pebrero, umabot na sa 76,101 kabahayan ang benepisyaryo nito sa lalawigan ng Quezon. Totoo rin po na ang coverage rate naman po sa PhilHealth sa inyong probinsya nasa 84.5% na. Ibig sabihin halos 1.8 milyong nating kababayan sa Quezon ang saklaw na mas pinalawak nating benepisyo ng PhilHealth. Ilan lamang ang mga ito sa mga totoong nagawa natin sa ilalim ng ating panunungkulan. At ngayon nga po, isa na naman pong totoong proyekto tunay na magdadala ng ginhawa sa marami nating mga kababayan, hindi lamang sa mga taga-Quezon ang sinisimulan natin. Ito nga po ang South Luzon Expressway Toll Road 4 or SLEX TR4 project. Bakit ko po sinabing magbubunsod dito ng ginhawa? Alam niyo naman po, bago pa ako naging Pangulo, madalas na rin po tayo nakakabisita sa Quezon. Sa imbitasyon na rin po ng ating mga kasamahan, gaya ng namayapang Governor Rapi Nantes at ni Secretary Prosy Alcala. Alam po niyo sila hindi lang kasangga, kaibigan pa. Natataon po na madalas Biyernes ang imbitasyon lang tumungo tayo sa Quezon. At para nga po matansya namin ang haba ng biyahe, sinabi po sa akin na ang Quezon ay halos kasing layo lamang ng Tarlac City. Ang Quezon nga po ay nasa 98 kilometers habang ang Tarlac naman po ay aabot sa 107 kilometers mula sa monumento ni Rizal. Ang sabi rin po sa akin, kung ang Tarlac ay binabiyahe mo ng 1.5 oras, ang Quezon naman ay kayang lakbayin ng mga 2.5 oras. Pero hindi naman po ito nangyayari. Dahil sa tuwing pupunta po ako ng Quezon ay talagang inaabot po kami ng 5 hanggang 6 na oras sa biyahe. Si Pipuruyo, sa tuwing naiimbitahan po ako
na magtungo rito, madalas ay tapos na pong naghapunan ang mga nag-imbita. Nang minsan nga po ako dumalo, birthday party po ni Rapi Nantes. Sabi niya, pare, magsabaw ka na. Pagkaubos ng sabaw, halika na, umikot na tayo, hinihintay ka na mga kababayan ko kanina pa. Nang si Secretary Proce Alcala naman po nag-imbita. At syempre sabi ko, yung mga taga-Quezon, hospitable yan. Pagkarating ko po, nagtalumpati agad, naglipot sa picture taking at sabi niya, pare, salamat sa iyo. At tulad ng dati, kumain na po kami sa Jollibee sa Batangas. Inabot na po kami ng 11 ng gabi sa daan at nakiusap pa kaming huwag muna kaming pagsarhan ng Jollibee. Ang mga saklap nga po dito, dahil nakiusap ko na, magsasara sila, inabot sa amin malamig na sandwich. Kaya dumating ang punto, tinanong ko doon sa dalawa, yan bang Queen Margaret na hotel na yan, may kainan? At nung tayo naging Pangulo po, doon ko nasubukan ng unang beses na makakain habang inimbita dito sa Quezon. Kaya nga po, nang umabot sa atin ang balitang sa wakas, sisimula na ang extension ng SLEX, talaga nagpapasalamat tayo. Alam niyo po kasi, ipinangako ito panahon pa ni Ginoong Marcos. Ako po'y kakaalis lang ng grade school. At kung titignan ninyo ang batas na ginawa noong panahon ni Marcos, itinayo ang NLEX ng gobyerno. Gobyerno po gumastos, siya po nagpagawa. Ipinasa ang pakakasiwa nito sa tinatawag na CDCP. Kapalit ito, pahabain ng CDCP ang karsada hanggang Carmen Rosales sa Pangasinan at hanggang Lucena sa Quezon. Alam naman po natin hanggang ngayon, wala pa sa Quezon. Idiin ko lang po, ang proyekto ito, ipinangako ni Marcos at tinaprobahan pa noong administrasyon ni Fidel Ramos. At ngayon po, sa panahon ng ating panunungkulan, ay sa wakas, masisimulan na. Patuloy po ang pagtitipon ito sa kumpiyansa ng pribadong sektor na magsulong ng inisyatiba tungo sa malawakang pag-unlad. Sa pangunguna ng South Luzon Tollway Corporation at sa pangangasiwa ng Department of Transportation and Communications Toll Regulatory Board, isusulong natin ang proyektong SLEX TR4 na malaki ang pakinabang ng ating mga kababayan. Damay na rin po ninyo ako kapag nga po natapos ang proyekto ito sa 2019. Hindi man po tayo ang Pangulo ay siguradong babalik at babalik tayo sa Quezon. At siguro naman po may dadagdag na tayong pagkain mula kay Secretary Alcala sa panahon yun. Layunin nga po ng proyekto ito na pabilisin ang transportasyon at magbunsod ng kaunlaran hindi lamang sa Kamaynilaan kundi maging sa mga karating nitong bayan. Nagkakahalaga po ang proyekto ito ng 13.08 billion pesos. Mahigit 57.5 kilometro po na may 4 na lane ang gagawin dito na babagtas mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena, Quezon. Siyempre po, pag meron ng ganyang karsada, yung papunta naman Bicol ay lalong dadali na maigawa na rin. Oras. Oras na makompleto ito, ang biyahe mula Santo Tomas hanggang Lucena, nasabi sa atin inaabot ng 4 na oras, magiging 1 oras na lang. Ngayon pa lang, kumpiyansa na tayo sa tagumpay ng inisyatibang ito. Lalo pat ang San Miguel Corporation at Chitra, Metro Manila Tollways Corporation ang magsusulong ito. Talaga po, wala naman tayo masasabi kay Mr. Ramon Ang na talaga namang nakikiambag sa pag-angat ng ating bansa. Bahagi lamang itong SLEX TR4 ng isinusulong nating High Standard Highway Network o ang pagkakaroon ng maayos at tuloy-tuloy na road transport network. Ngunit bago pa po gawin ito, marami na rin po tayong proyektong sinimulan at nakompleto dito sa Timog Katagulugan. Dito nga po, sa inyong lalawigan ng Quezon, ongoing ang rehabilitation ng Manila South Road. Nahahati po ang kalsadang ito sa Chaong Lucena Diversion Road, Pagbilao, Santa Elena, at yung Camarines Norte section at Pagsanghan, Tayabas, Lucena section. Nakompleto na rin natin ang pagpapaunlad ng mga daungan sa San Andres, Mauban, Unisan, Gumaca at Perez. Kasalukuyan namang nakikinabang na ang mahigit 3,500 magsasaka sa ipinapagawa nating farm-to-market road sa San Andres at Pagbilao. Bukod pa rito, pinaunlad din natin ang mga sistema ng irigasyon sa iba't ibang munisipalidad ng Quezon upang mapataas ang ani at produksyon na nagbubunsod ng karagdagang kita para sa ating mga magsasaka. Sa panahon nga po ng ating administrasyon, talagang umunlad din ang industriya ng niyog dito sa Quezon.
Ipinakilala po natin ang intercropping. Sa sistemang ito, sinusuporta ng inyong gobyerno ang pagpapalakas ng nyugan. Kapalit ito, siyempre, ang obligasyon magpunla ng iba't ibang bini sa pagitan ng mga hilera ng nyug. Mas madalas ang ani at depende nga po sa itatanim, lalaki ng napakalaki ang kita ng bawat magsasakang umaasa sa pagnyunyog. Ngayon din po, talagang usap-usapan at pinagkakakitaan at iba't ibang produkto ng nyug. Dinatnan natin yung virgin coconut oil, pero meron rin po tayong cocoa water, cocoa nets, cocoa coir, at cocoa peat. Bukod pa rito, magagamit na rin po natin ang cocoa levy fund sa pagpapaunlad ng ating mga nyugan. Salamat po sa Korte Suprema sa kanilang partial judgment na inenter na po. Sa lahat nga po ng ito, itinataguyod natin ang karapatan ng mga taga-Quezon na iangat ang inyong kabuhayan. At wala naman po sigurong nasa matinong pag-iisip na makakapagsabing pinabayaan natin ang Quezon. Malinaw po, sa mabuting pamamahala, walang patid ang pag-aarangkada ng ating infrastruktura. Sa katunayan, ang budget ng sektor na ito noong 2010, kung kailan hindi pa tayo ang namamahala, 165 billion pesos. Umangat na po ito ng higit sa 3 beses ngayong taon, kung saan ang budget na inala natin dito, 562.3 billion pesos. Sa 2016 naman po, target pa natin itaas to sa 787.19 billion pesos. Tumataos po yan na hindi ho tayo nagtataas ng buwis. Kasama nga po natin ngayon, ang isa sa mga reformistang nanguna upang maging posible ang transformasyong ito, walang iba kundi si Secretary Babe Singson. Sa pamumuno po niya, talaga naman pong nabago ang imahen ng DPWH mula sa ahensyang dating ginagatasan ng mga korap at mapanlamang. Ngayon ay kilala na sa pagtupad ng tapat, dekalidad at kung hindi man mas maaga ay laging on-time na proyekto. Tinatapos na natin ang dating sistema kung saan tuwing nagpapagawa ng kalsada, bara-bara ang plano at kickback ang inuuna. Ngayon, bawat proyekto, komprehensibong pinag-aralan, may sapat na pondo at kapakipakinabang sa sambayanan. Tunay nga pong malayo na ang ating narating sa sama-samang pagbagtas sa tuwid na daan. Ang transformasyong tinatamasa natin sa infrastruktura nangyayari rin sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ngunit, alam naman natin, may ilan pa rin nagnanais na ibalik ang bansa sa dinatnan nating sirasirang sistema. Sinasamantala nila ang bawat oportunidad upang muli tayong magkanya-kanya. Tinitiyak ko naman po sa ating mga boss, gaano man kalakas ang ingay na ginagawa ng mga naghahasik na negativismo, mananatili akong tapat sa mandatong ipinagkaloob ninyo sa akin. Sa nalalabing 465 araw ng aking termino, patuloy tayo maglalatag ng mas maraming pagkakataon sa bansa. Hangad po natin gawing permanente ang reforma. At kung kayo pong aming boss, kayo pong mga nagbibigay buhay sa ating demokrasya, ang sisigurong sino man ang papalit sa akin ay lalong patitibayin ang ating mga institusyon upang hindi na ito gawing kasangkapan muli ng mga tiwali. Hamon po sa atin, sa lahat ng pagkakataon, panatilihin natin ang malasakit, ang pagiging mahinahon at unahin ang kapakanan ng kapwa at bansa bago ang sarili. Sa maigting nating pagkakaisa, tiyak naman pong may magandang patutunguhan ang ating pagsisikap. Bawat tagumpay na ating nakakamit ay pundasyon lamang ng lalo pa nating pag-usad. Basta't lagi tayo nagkakaisa sa panig ng tama at makatwiran, ang ating magandang nasimulan ngayon ay magtutuloy-tuloy hanggang sa marating natin ang mas masaganang lipunan. Sa pagtatapos po, sa susunod na taon, may eleksyon na naman po tayo. At ako po'y napag-isip, lalo na nung yung kinalat nilang chismis, ang tindi talaga nito mga kalaban natin. Bakit hanggang dyan umabot na sila? At siguro, matanong ko rin sa sarili ko, at alam naman po nilang hindi na ako tatakbo next year. Bakit ba pinupuntirehan nilang parati akong banatan, banatan at banatan? Simple lang po ang sagot dyan. Kung ako po'y magandang nagawa at kinikilala siguro ng ating mga kritiko, natural, pag tayo nag-endorso, may halaga. So ang trabaho po nila ngayon, no? Lahat na napagtulungan natin ay gawing baliwala. Para sa ganung paraan, pag nakako silang, mas mabuting gagawin nila, tila mas madali. Pero dito po, sa Quezon, sa Batangas, sa Laguna, sa Kabikulan, at marami pa ibang lugar,
ang Pilipino po ay hindi nauuto ng mga taong hindi totoo magsalita. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo lahat.